Tawagin niyo na lamang ako Kabanong sa pangalang Henry. Ang kaibigan ko po naman ay itago niyo na lamang sa pangalang Jacob. Laking Manila po ito, subalit may mga kapamilya po ito na nasa probinsya ng Bicol. Ayon na rin sa kwento nito, noong una po ay hindi talaga ito naniniwala sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Para po kasi sa aking kaibigan ay isa lamang po itong katang-isip o mitolohiya ang mga aswang. May isang pinsan raw po ito na laging bukang bibig ng kanyang lola. Isa po kasi itong guro at lagi po silang ikinukumpara rito. Mas magaling raw po kasi ito at mas kagalang-galang dahil sa propesyon nito. Minsan, noon ay nagsama-sama raw silang umuwi sa kanilang probinsya sa Bicol. Kasama nito ang kanyang pinsan. May 3 pinsan pa kasi silang kasama noon na may tinatago ring inggit sa isa nilang pinsan na laging bida sa mga mata ng kanilang lola. Naisip kasi ng kanilang lola na sa probinsya na muna sila magpapaabot ng mahal na araw. Hindi lamang bukang bibig ng kanilang lola ang aming pinsan, subalit ipinagmamalaki rin niya ito na ito lang daw ang nagmana sa kanilang namayapang lolo. Nang makarating raw sila ng kanilang probinsya, lagi nitong iniiwasan ng kanilang pinsan. Halos lahat kasi sila ay kinaiinggitan nila. May pagkarelihiyoso rin kasi ito at lagi silang magkakasama ng kanilang lola sa tuwing nagdarasal. Hindi naman nila alam kung ano ang bagay na pinagdarasal ng kanilang pinsan kasama ng kanilang lola. Sa harapan kasi nila ay ang isang panyo na ang hirap namang unawain kung anong nakasulat roon. Ang sabi ng lola nito ay talandro raw ang tawag sa bagay na yon. Pinagsabihan pa raw ito ng kanilang lola na wag na lamang nilang alamin pa. Baka kasi mabaliw pa raw ito lalo dahil mahina ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Napatango na lamang ito sa kanyang lola noon. Wala naman kasi silang pakialam sa kung ano man ang ginagawa ng kanilang lola. Tanging ang pinsan lamang nila na yon ang laging nakakausap ng kanilang lola tungkol sa bagay na yon. Wala naman kasi silang interes sa kung ano man ang sinasabi ng kanilang lola. Dahil na rin sa may tinatagong tampo ito sa kanilang lola noon, kasama ang iba niyang pinsan ay naisipan nilang humanap ng lugar na mapag-iinuman. Yun ang unang pag-uwi ng aking kaibigan sa kanilang probinsya. Hindi pa niya kabisado ang lugar, maging ang mga haka-haka noon sa mga aswang ay wala rin siyang alam. Hindi naman nila inaasahan noon sa kanilang paglilibot sa lugar ay makakatagpo sila ng mga magagandang dilag. Agad naman nila yung nilapitan at nagpakilala sa mga ito. Nag-usap-usap pa ang mga ito at nang tumagal ang kanilang pag-uusap ay bigla na lamang humingi ng pabor ang isa sa kanila. Maaari ba kaming tumuloy na muna sa mga bahay ninyo kahit ilang araw lamang? Baguhan lang kasi kami sa lugar nito at wala pa kaming kakilala na matutuluyan dito. Ani ng isa sa kanila. Nagkatinginan pa muna sila at hindi nakapagsalita. Maya-maya ay nagsalita muli ang isa sa kanila. Idinahilan naman ito na buntis pa ang isa sa kanila. Nang sabihin niya yon, ay pumayag na lamang silang magpipinsan. Hindi na raw nila tinanong pa kung bakit napadpad sila sa probinsya. Inisip na lamang nila na baka naghahanap pa lamang ng trabaho ang mga ito roon. Hindi na raw nila naituloy pa ang kanilang planong pag-iinuman dahil umuwi na lamang sila. Pagkarating nila ng bahay ay bumungad naman sa kanila ang kanilang lola. Nagtanong pa ito kung sino mga kasama nila. Sinabi naman nila ang totoo at pumayag rin naman ang kanilang lola na doon muna mamalagi ang 3 dilag. Dahil ayos naman sa kanilang lola ang pagtira ng 3 dilag, ay naisip na lang nilang mamasyal muna. Sinabi naman ng mga pinsan nito kung saan sila pupunta. Napaatras naman ng 3 dilag dahil raw sa balibalitang may aswang sa paroroonan nila. Yun raw kasi ang dinig nila sa mga taong nasa probinsya habang naghahanap sila ng matutuluyan nila sa lugar na yon. Nagdalawang isip pa ang mga ito na sumama dahil may kasama pa raw silang buntis noon kung kaya't natakot sila. Subalit kalaunan ay sumama na rin ang mga ito. Isang kondisyon lamang noon ang hiningi nila sa aking kaibigan, ang huwag magpapaabot ng gabi. Napatango na lamang sila sa mga dilag bilang tugon. Nagsimula na raw silang maglakad ng mga oras na yon.
hanggang sa kung saan sana sila nakarating na lugar na hindi lang din naman kalayuan sa kanilang bahay. Hindi rin nila mapigilan noon na pumunta sa bukirin ng lugar. Hindi na rin nila namalayan pa ang oras. Kahit pa nagpapaalala ang isa sa mga dilag na gabi na noon, ay hindi na rin nila pinansin. Maaari na ba tayong umuwi? Gabi na kasi oh. Delikado para sa buntis namin kapatid. Saad pa ng isa sa kanila, ngunit hindi naman pinansin ng mga pinsan ng mga kaibigan ko yon. Nawili kasi sila sa bukirin. Muli naman nagsalita noon ang isa sa kanila na kailangan na nilang umalis dahil 6:00 na daw ng gabi. Dapat raw silang umuwi dahil kalakasan daw ng aswang dahil mahal na araw at gabi na rin noon. Tinawanan na lamang daw nilang tatlo ang sinabi ng babae. Sinabi pa noon ng aking kaibigan na walang aswang. Nagbiro pa ito na kung meron man daw ay tatakutin pa nito para sa 3 babae. Hindi na nagpumilit pa ang 3 babae at hinayaan na lamang daw sila. Dahil sa katigasan ng ulo nilang magpipinsan, ay naglakad pa sila patungo sa isang ilog na naroroon. Wala naman nagawa ang 3 babae kung hindi ang sumunod sa mga ito. Habang naglalakad raw sila, ay napatigil ang kasama nilang buntis. Sinabi nito na sumasakit daw ang kanyang tiyan. Sinabi na lamang ng pinsan ng aking kaibigan na dahil marahil sa kanilang paglalakad. Napailing naman ang kasama nilang buntis at sinabing tumatayo raw ang balahibo nito at iba raw ang kanyang pakiramdam. Hinubad naman ng aking kaibigan ang jacket nito at ibinigay rito. Isuot na lamang daw ng kasama nilang buntis ang jacket at sinabing kung maaari ay umuwi na lamang sila. Wala na silang nagawa pa kung hindi ang bumalik na lamang sa kanilang bahay. Naiinis naman noon ang isa nilang pinsan dahil sa nangyari. Paulit-ulit itong ibinubulong ang mga katagang, "Wala namang aswang eh." Habang naglalakad noon, ay bigla na lamang daw silang napahinto. Hindi nila inaasahan na makikita sa kanilang daraanan. May nakaabang kasi roon na 2 malaking aso na kulay itim at nagbabaga ang kanilang mga mata. Sinabi naman isa sa mga kasamahan nilang babae na baka naamoy ng mga asong yon ang sanggol sa loob ng tiyan ng kanilang ate. Napaatras pa raw sila sa mga oras na yon. Habang naglalakad sila paatras, ay nakakarinig na raw sila ng mga pag-angil. Napalingon naman sila dahilan upang makita ang nasa likuran nila. Napasigaw naman ang kasamahan nilang mga babae. Nakaramdam na raw noon ng takot ang aking kaibigan maging ang mga pinsan nito. Hindi na raw nila maigalaw pa ang kanilang mga katawan dahil sa kabang nararamdaman. Pinagpapawisan na rin sila ng malapot na mga oras na yon. Napapalinga pa raw sila noon dahil hindi nila alam ang kanilang mga gagawin. Hindi na rin sila nakakaatras pa dahil may 2 malalaking aso na rin na nakabantay sa kanilang likuran tulad ng nasa harapan nila. Nakalabas sa mga pangil at tumutulo pa ang laway ng mga malalaking aso. Dahan-dahan namang lumapit ang 4 na malalaking aso sa kanilang kinaroroonan. Napapayak na rin noon ng mga kasama nilang mga babae dahil sa labis na takot. Napapagitnaan na lamang nila ang kasama nilang buntis dahil marahil yun ang punteriya ng mga aso. Sa kanya kasi nakatitig ang 4 na malalaking aso. Hindi niya inaasahan noon ang mga susunod na mangyayari. Mula sa pagiging malaking aso ay unti-unti silang nagpalit ng anyo. Dahan-dahan silang bumalik sa pagiging tao. Subalit tinutubuan ng maiitim na balahibo at tumahaba ang kanilang mga kuko. Naisip pa noon ng aking kaibigan na kung saan ay nakinig na lamang sila sa mga sinasabi sa kanila na kanilang mga kasamahang babae, ay wala sana silang problema. Hindi sana sila malalagay sa ganoong sitwasyon. Kahit kasi lalaki sila, ay hindi nila maiwasan ang matakot lalo na at may kasama pa silang buntis. Patuloy pa rin sa paglapit sa kanila ang mga nilalang. Wala na silang nagawa pa kung di ang magtipon at maghawak-hawak ng kamay. Pinoprotektahan na lamang nila ang kasama nilang buntis kahit pa hindi nila alam kung paano makakaligtas pa sila sa kapahamakan ng mga oras na yon. Naghihintay na lamang sila noon ng oras na makalapit ng husto sa kanila ang mga nilalang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may naulinigan naman silang tinig. Palapit ito ng palapit hanggang sa narinig na talaga nila ang sumisigaw na tinig. Napamulagat na lamang sila dahil sa narinig nilang tinig na yon. Namilog pa ang kanilang mga mata nang makita ang kanilang pinsan na kinaiinisan nila.
Ano naman ang ginagawa niya rito? Rinig na bulong ng aking kaibigan mula sa kanyang isang pinsan. Bumitaw naman sa pagkakahawak ng mga kasamahan nilang babae at napatakbo sa likuran ng kanilang pinsan nang makalapit na ito sa kanila. Nabiglaan na lamang ang mga nilalang na lumalapit noon sa kanila. Sa pagkakataong yung kasi ay tila napako ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Ang mga matatapang na nilalang ay daan-daan namang napaatras. Napalingon lamang sila sa kanilang pinsan nang marinig nila ulit magsalita. Nagsimula kasi itong magsalita ng lingwahe na hindi pamilyar sa kanila. Sa pagkakatanda pa nito sa sinabi ng kanilang lola, ay salitang Latin raw ang tawag sa ganon. Hindi nila maintindihan ang sinasabi nito, subalit nakarinig naman sila ng mga pangalang nabanggit ng kanilang pinsan. Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Shatiel, Judiel at Barakiel. Yun raw ang mga pangalang nabanggit ng kanyang pinsan ng mga oras na yon. Inakala pa raw nila noon na maraming kasama ang pinsan nila. Muli naman silang napatingin sa mga nilalang. Nakita naman nila ang mga ito na sobra ang takot. Unti-unti ring umuusok ang kanilang mga balat. Hindi nila inaasahan ang mga susunod na nangyari. "Huwag mo nang ituloy! Maawa ka sa amin!" Garalgal ang boses na saad ng isa sa mga ito. Nagmamakaawa ang mga nilalang sa pinsan ng aking kaibigan. Nangako pa ang mga ito na lulubayan na nila ang aking kaibigan pati ang mga kasama nito. Pinangako rin nilang lilisanin nila ang lugar na yon sa kondisyon na bubuhayin lang sila ng pinsan ng aking kaibigan. Bago pa man sumang-ayon ng pinsan nito sa kagustuhang mangyari ng mga nilalang, ay nagwika pa ito na kapag bumalik pa ang mga ito sa lugar at gumambala pa o mambiktima ng mga inosenteng tao at lumabag sa kautusan ng Diyos, ay titigalpuin sila. Hindi pa rin nila maintindihan ang sinabi ng kanilang pinsan. Sa pagkakataong yun ay hindi pa rin makagalaw ang mga nilalang. Hindi raw nila alam noon kung bakit bigla na lamang bumalik sa pagiging anyong tao ang mga nilalang na yon. Kinilabutan naman sila dahil sa mga nakikita. May mga dugo na rin kasi ang mga katawan ng mga ito. Marahil ay dahil sa pinsala na kanilang pagkasunog dahil sa ginawa ng kanilang pinsan. Walang ano-ano ay nagsitakbo na lamang ang mga ito. Nilapitan naman ang aking kaibigan na kanilang pinsan dahil bigla na lamang itong nanghina. Naglakad na lamang sila pauwi habang nagkukwentuhan. Sinabi na kanilang pinsan na isang orasyon laban sa mga aswang naman nito sa kanilang lolo na tinuro naman sa kanya ng kanyang lola ngayon. Huli na nang mapagtanto ng aking kaibigan na ang mga pangalang binanggit nito ay mga pangalan ng 7 arkanghel. Yun pala ang sinasabi ng kanilang lola na namana nito sa kanilang lolo. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit malapit ang kanilang lola sa kanilang pinsan. Wakas.